Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Muling nagbabala si Atty. Glenn Chong tungkol sa umano'y paggamit ng smart magic sa darating na halala. Ayon sa kanya, matagal nang ginagamit ng ilang tiwaling politiko ang sistemang ito para manipulihin ang resulta ng botohan. Idiniin niyang hindi ito ordinaryong isyu kundi banta sa mismong demokrasya ng bansa. Anya, may mga ebidensyang nagpapakita ng anomalya sa mga nakaraang eleksyon. Isa raw sa mga modus pre-program result bago pa man ang aktwal na pagboto. Ibinunyag din niya ang ilang opisyal ng COMELEC ay di umano'y sangkot sa cover-up ng mga irregulalidad. Sa kanyang pahayag, tinawag niyang smart magic ang mga ito dahil sa umano'y kakayahan nitong magpalit ng resulta sa isang iglap. Binatikos din niya ang kawalan ng transparency sa transmission ng mga boto. Dagdag pa niya ay hindi sapat ang random manual audit para matukoy ang daya. Nanawagan siya sa mga mamamayan na maging mapagbantay at huwag basta-basta magtiwala sa sistema. Inilahad niya na ang tunay na laban ay hindi lang sa mga kandidato kundi sa sistemang bulok. Pinuna rin niya ang katahimikan ng ilang sektor ng gobyerno sa kabila ng malinaw na ebidensya. Hinimok niya ang mga kabataan na kumilos at alamin ang katotohanan sa likod ng automated election. Ayon kay Chong, hindi raw ito conspiracy theory kundi realidad na matagal nang nangyayari. Sa huli, iginiit niyang hindi dapat baliwalain ang karapatan ng bawat Pilipino na nagkaroon ng patas at malinis na halalan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yan. Hello, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. I think it's about 2 o'clock there and it's 5 o'clock in the Philippines. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang araw po sa inyo wherever you are. Sa mga kababayan po natin na dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. And thank you, ma'am, for having me again in your program. At least ma-discuss natin itong mga kaganapan sa ating pinaglalaban. Yes, Attorney Glenn Chong, it's been like 3 weeks. September 12 since nag-file ka ng iyong complaint sa COMELEC kung saan doon sa expose mo ay ang pinakamabigat mong binitawan na nakipag-meeting or sa salita ko po ay nakipagsabwatan si Liza Marcos sa COMELEC. So matindi pong expose yon. Sabi ko nga sa mga viewers natin, kung ito ay libelous o paninira, walang katotohanan, imagine isang first lady, ahas ang tawag ko sa kanya, at ang presidente, the most powerful sila, di ba? Wala pa silang action until now. Anong naiisip mo ngayon na sa kabila ng iyong revelasyon or expose, dinedma ang usaping ito? Actually, ma'am, mga kababayan, hindi ko po petition yon. Petition po yon nila General Rio, Colonel Odonio, si Frank Isaac at si Gas Lagman. So I was just a witness. So witness lang po ako doon. Kasi ang affidavit ko, yun yung ginamit nilang ebidensya na i-disqualify si Smartmatic sa darating na halalan sa 2025. Kasi kasado na talaga yan. Si Smartmatic talaga ang gagamitin nila. Matagal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. 10 billion lang yan dati, mga kababayan. Ngayon, 22 billion na. Ewan ko lang. At any rate, na-i-file po yun and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of risk. Flight is an indication of guilt. Okay. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court,
at the moment na merong akusasyon sa'yo, at the moment na may akusasyon sa'yo, ang inosenteng tao would always come forward and answer the accusation at the first Sure. opportunity. Hindi magtatago. Hindi Yeah. go to flight. So that is Hindi go to exactly what Europe. is happening. Yes, Okay, that so is okay. exactly what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, Mhm. nung definail po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron ng nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yun na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa nun, sinabi niya it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation ito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. So, yun na nga, balik tayo nun sa principle na, sa doctrine ng Korte Suprema na flight is an indication of guilt. So, the first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. 24 days na po. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night. Silent Night Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang Pasko eh. So Silent Night, wala sila ibang kanta, Silent Night. So 24 days na 24 days na. So i-apply natin yung yung doktrina ng flight is an indication of guilt. Di guilty. Kasi kung hindi ka naman guilty, yes ma'am, di ba? Mga kababayan, kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, di sinagot na nila. They have all the means. Nandyan si Cheloy Garapil. Nandyan si Cheloy Garapil, nandyan sila Franz, nandyan sila Imperial, o yung mga chuchu niya. Mga yaya nila. But anyway, mga kasabwat. Di sumagot kayo kung hindi totoo. The problem is 24 days na. 24 days ang nandyan yan, nakababad in public. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media para hindi lumabas. Kasi takot sila walang isasagot eh. Makikita niyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, mga kababayan, kayong mga nakikinig ngayon, kayong mga nanonood ngayon, kung kayo ang huwes, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos, o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari. At tapos 24 days, hindi sumasagot. So, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay sa Marcos. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos, hindi sumasagot. Wala, dead na siya. Anong nasa isip ninyo? Hindi sumasagot. In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O ito yung nangyari. O bakit hindi nyo sinasagot 24 days na? Because ang tingin nila, ignore. Yun nga hoping that the ginagawa problem nila. will solve itself. No. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenn Chong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandiyan yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent for 24 days. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. Silence means yes, sabi ni guilty, sabi ni Minda Diaz. So actually, medyo maisingit ko lang ng konti. Sandali. I'll go out muna kasi nawala yung volume ko kasi may tumawag. Okay, that's okay. Yeah. I'll go out and then I'll come back. Alright. Remove muna kita. So ayun mga palangga, talagang mainit-init at sasagutin ni Attorney Glenn Chong ang mga katanungan. Alright, sabi ni Daneline, 22 billion. Sana madiretso na lang yun sa mga pension ng police, teachers, nurses, and schools. So pag-uusapan namin dahil, di ba nung September 23, I think, or September 22 dito sa Amerika, ay kinasuhan si
Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC ng bribery and laundering. So tingnan natin at kung ano ang mai-share sa atin ni Attorney Glenn Chong. So brother, so ito na nga, sinasabi natin sa mga viewers natin na I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa reklamo sa kanya ng US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions na binigyan siya ng $4 million ng Smartmatic. Alright? So after your expose... Apat na key officers ng Smartmatic. Apat na key officers pala, sorry. So, apat na key officers, yeah, thank you. So, na binigyan siya, na-discover ng 4 executives ng Smartmatic, okay? Na-discover ng Korte ng Amerika, ng Department of Justice, na pinigyan si Andres Bautista. Tama ba? Ng pera. Alright? Yes. So, gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan. Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan nyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan nyo, sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko. Sabi ko sana nung March pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubooking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya. And then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. So, pinirmahan ko yung affidavit September 6. Then, binalik sa akin ng abogado nila General Reo kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So, binago ko. Nag-subscribe uli ako. So, dalawang affidavit yun. Yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni ano yun? Birthday ni Kuting. 13 si Kuting, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuting. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So, September 12, na-file yung affidavit. September 19, pinailan si Bautista. So, 7 days. 7 days. So, you see, 7 is a number associated with God. So, sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng 7. Diba? To reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yun, September 12, kinasuhan si Bautista September 19. So, 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Sure. So yun na yun. Lumabas na yun. Sige ma. So imagine nyo, mga kababayan, Attorney Glenn, so na-discover nga ng Department of Justice na mayroong, trail na may naipasok talaga ang Smartmatic na nilalabanan natin na ever since, lalo ka na, since 2015, na $4 million sa kanyang account. At ito ngayon ang nahaharap niya. So, recently, mayroong nabasa akong article na nagre-request ang Department of Justice, US Department of Justice, dyan sa atin, sa COMELEC, sa gobyerno natin, na humihingi sila ng mga support, ng mga ebidensya o mga dokumento
na pwedeng magamit nila laban dito kay Andres Bautista. Bautista. Then, Oo. yeah, Andres Bautista. Then also, nung lumabas nga yung issue ni Andres Bautista, yung case niya dito, after that yata nagpa-interview si COMELEC Chairman Garcia now na kesyo magbubuo daw siya ng, mag-create daw siya ng investigating team. Di ba? Kung naalala Yes. ninyo. So, ano ang nakikita niyong ibibigay ni Garcia? Okay? Siyempre, tao ni Lisa yan. Ano kayang ebidensya? May maibibigay kaya siya? Makikipagtulungan kaya siya sa korte ng US Court? Anong view nyo dyan, Attorney Glenn? Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body dyan sa COMELEC, sabi nga niya 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan kayo yung sindikatong nagsasabuatan para dayain yung sambayanang Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC maliban na lang siguro sa janitor. Kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong direktor, kakonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang tinino man dyan, above the low rank and file, ang mga directors and above, may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag nadiin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic kasi pareho yan kumbaga si Andres Bautista yung isang kamay, si 4 key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang ang magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, may na nagbigay sa kabilang kamay. So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kaliwa, yung 4 na official ng key officers ng Smartmatic. Hindi lang official, key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga faking accounts, bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Masama ang intensyon. Hindi intensyon yun na, kumbaga, bigyan lang nila si Andres Bautista ng whatever, kumbaga, allowance or something. Hindi. Suhol talaga yun. Suhol talaga yun. So, ngayon, kung matatandaan po natin mga kababayan, ulitin ko po, matagal ko na pong sinasabi ito, dinisqualify ng Bids and Awards Committee ang Smartmatic noong 2015. Papuntang 2016. Ito yung eleksyon na involved dyan sa kaso ni Bautista. Noong 2015, dinisqualify yan ng Bids and Awards Committee. If I remember, 2 o 3 ang disqualification ng Smartmatic. Ito yata yung umusok yung battery ng kanilang vote counting machine. Kaya na-disqualify kasi nung nag-testing, umusok. Pumalpak. So, disqualify. Basta 3 yung disqualification and dumating si Lord Malloch Brown dito sa Pilipinas, June 2015. Natandaan ko yung June 2015. Kasi si Congressman Piping Kuhangko ang nagsabi sa akin, nag-meeting ang kanyang pamangkin, si Noynoy Aquino at si Lord Malloch Brown. Si Lord Malloch Brown, yun yung chairman ng Smartmatic at that time. Si Lord Malloch Brown ang chairman ng Smartmatic at that time. Sinabi sa akin ni Congressman Piping Kuhangko, tumawag si Lord Malloch Brown sa kanya. O pinangalanan ko na yung mga tao ha. Tumawag si Lord Malloch Brown sa kanya. Doon na siya sa Singapore at the time. Sinabi niya nagkita sila ni Noynoy Aquino sa Malacanang over lunch. O so pagkatapos noon, tinanggal nila yung 3 disqualification ng Smartmatic. Ang nagtanggal noon, ang chairman si Bautista. So makita mo yung connection. Makita mo yung connection. Disqualifikado na nga 3 beses. Tapos tinanggal ni Bautista
siya naman yung chairman at that time, tinanggal Chairman, nila yeah. yung disqualification. O di siyempre, umabot yung soul sa kanya. Yeah, exactly. Kasi Kasi nga, tatanggalin siguro yun kung hindi actually, umabot yung soul sa kanya. actually, Attorney Glenn, para sa ating mga kapalangga, mga kababayan na baka nakalimot, talagang mismo ang nag-expose niya ng kanyang wife na si Trisha. Sandali, nawala. Yeah? Come out. Ayan, sige. So, mga kababayan, ang nag-expose actually na mayroong 1 billion pesos si Andres Bautista, former chairman ng COMELEC, di ba? Kung balikan nyo dyan, i-google nyo yan, lumapit pa nga yan kay Pangulong Duterte, I think sa Duterte government, na nanghingi ng parang protection, something to expose ang, yan, Attorney Glenn. So sabi ko, kung natatandaan ng nating lahat, na mismo ang nag-expose na si Bautista ay mayroong 1 billion pesos. Yeah. Na mayroong 1 billion pesos yung asawa ni Bautista mismo, na si Trisha ang nag-expose niya na talagang tumatanggap siya ng bribery. Remember? Na nakita niya doon sa kaniyang, mga taguan doon sa kanilang bahay ng mga dokumento na si Bautista ay tumatanggap talaga ng bribery. So, and Actually, if I remember, ma'am, ang parang sinabi yata ni Patricia is that money was just lying all around the house. Oh, yeah. Okay. Yeah, that's good. Yeah, naalala niyo na. Money, nagkalat lang yung pera sa kanilang bahay. Wow. Sana dito din sa bahay namin nagkalat, ano? Anyway, grabe. Pero syempre, Pero syempre, hindi dapat galing sa pangangamkam, di ba? Katulad nila. Yes. Yeah. So, sabi ko nga, napakaganda. May liwanag na tayong natatanaw. And I hope itong kaso ni Andres Bautista ay ito yung magiging way na para mapigilan natin yung patuloy na pamamayagpag ng Smartmatic dyan. Pero paano natin sila mapipigilan, Attorney Glenn? Dahil kasabwat nila si Liza Araneta Marcos. Oh, actually, kasama na dyan si Bongbong Matic. Si Bongbong Kasi Matic. hindi naman pwedeng hindi kasama si Bongbong Matic dyan. Oo. So, actually, ma'am, i-connect natin yan. Ito na nga yung sinabi ko. Sabi ng pastor, this is now the right time. So, buo yung loob ko na ibigay yung affidavit ko kina General Reo at buo din yung loob nila na i-file natin sa COMELEC ito. So, in other words, tinanong nga ako ng abogado nila about my, sabi ko, attorney, buo ang loob ko na isiwalat ang katotohanan because that's the truth. And against the truth, there is no defense. Alam ko yan. That's why si Liza, 24 days nang kumakanta ng Silent Night. Because, mga kababayan, kontra sa katotohanan, walang depensa. Alam natin yan, alam mo yan, alam ko yan. Kapag katotohanan ang hinaharap mo, wala kang ikukontra yan. Wala kang ididepensa dyan. And that's exactly what is happening now. Against the truth, there can be no defense. And that is why Liza Marcos and Bongbong Matic is in tandem kumakanta ng Silent Night, hoping that by ignoring us, mawawala. No, we're not going to stop. Because mas malaki ang mawawala sa sambayan ng Pilipino. Actually, and every one of you na nanonood sa atin ngayon, pasalamat tayo, somebody is fighting for us. Even if you are just watching at the comfort of your home. Ang hinihingi lang namin sa inyo, ipakalat natin to para mas marami pang makakalam. Actually, Silent Night man ang kinakanta ni Liza Araneta Marcos, pero meron siyang mga attack trolls na nagdi-discredit sa atin. Yun ang ginagawa niya. At, naninindak. But again, hindi naman tayo magpapasindak. So, napakaganda talaga. Ma'am, go ahead. Ito lang masasabi ko kasi ng mga trolls sa mga trolls nila. Aatakihin nyo kami. In fact, ako doon sa affidavit ko. Yeah. Ano sa affidavit ko? Ako na lang. Ako atakihin nila sa affidavit ko. Ang tanong ko, nasaan ba kayo nung nangyari yung krimen? Wala kayo doon eh. Ang nandoon nung nangyari yung krimen, si Liza Marcos, inamin sa akin. At yung dalawang technical guys. Nandun ako. Kasi nga, kumbaga, nagkumpisal si Liza Marcos sa akin. So, ang testigo doon, ako. Hindi kayong mga trolls. Wala kayo doon eh. Kung doon tayo sa korte, ang unang itatanong sa inyo ng defense counsel would be,
Where were you at the time the crime was committed? True. Nandun ka sa computer mo, nandun ka sa telepono mo, wala ka dun sa crime scene. Ako nandun ako sa crime scene, sa opisina ni Lisa Marcos. Umamin yung sa, kung mag-aibot ang lagay natin salarin, umamin yung salarin Umamin ng na mga mag-meeting salarin. sila. Umamin yung salarin, nandun yung tatlo. O di, who's the best witness? The best witness is Glenn Chong. Yeah, definitely. So, also, napakaganda dahil ang One American News also, Attorney Glenn Chong and Fox News, ay kinasuhan niya ng Smartmatic during 2020 election dito yung bakbakan ni Biden at Trump. Dahil itong Fox News and OAN ay isa din na katulad natin na nagsasalita na ang Smartmatic ay talagang rigged. May mga illegalities nung nakaraang election. Mayroong dayaan dito sa Amerika. Although, di ba, ang dami-dami nilang kinasuhan at ngayon, sabi ko nga, nagkakaroon ng linaw dahil ang statement, actually, isa sa mga nabasa ko, sabi ng OAN, hindi lang naman nangyari sa Amerika yung sinasabi nilang dayaan, kundi meron sa Venezuela, sa Pilipinas, sa Oman at kung ano-ano pang ibang bansa. And nangihingi ngayon, both Fox News and OAN, nag-a-apply sila ng authorization para kumuha ng mga ebidensya sa mga bansa katulad ng Pilipinas. So, anong thought mo about it? Well, actually, nabasa ko yun, ma'am. Sa CNN na report yun na nag-apply ang One American News ng authority sa judge na kumuha ng ebidensya mula sa Pilipinas. So that's why I sent you a copy of that evidence. Mga kababayan, sa mga una pa lang nanonood ng ebidensya na to, may pinakita ako. May pinadala ako kay Ma'am Maharlika. Ito yun. Ito yung sa first page po muna, ma'am. Doon muna tayo sa first page, ma'am. Okay. Oo. Kung makikita po ninyo mga kababayan, ito po ay official report mula sa House of Representatives Electoral Tribunal. Nandyan po yun, House of Representatives Electoral Tribunal. Ito po yung tribunal na kung saan may question, may protesta sa congressional district, dito po bubuksan ng mga balota. So ito pong report na to, itong revision report na ito po yung report ng manual recount. Pag sinabi ninyong revision, nire-revisa yung pagbilang. So, re-revisahin kasi mano-mano na ngayon. So, nakalagay po dito, makikita nyo, certified true copy po yan. Ayan, yung tatak mula sa House of Representatives Electoral Tribunal, certified true copy po yan. Hindi po pa kami pwedeng mag-invento. Especially because I'm a lawyer, at hindi ko naman pwedeng ilagay sa alanganin si Ms. Maharlika. So, punta